yung pagkaka-arrange ng mga articles of impeachment, I don't think hindi naman yan yung mababa pataas eh. I think all bases, all articles are equally important. So it is relative kung sinong tumitingin o bumabasa sa timbang ng article na yun. Pinakamabigat po talaga sa akin yung active threat na yun. The threat to kill the president, the first lady, the speaker. Para sa akin, napakabigat. Bad po yun eh. No, there was a meeting yesterday sa secretariat. Meron kasi mga prosecutors, tas meron din mga volunteer lawyers who would want to be part of the impeachment process. As far as we know, iba-iba sila eh. Actually, may mga kilala, merong mga hindi, less popular, but there were familiar faces that I saw dun sa lugar. In any case, hindi ko pa makwento muna kung sino-sino dahil hindi ko talaga kakilala lahat. It was initial meeting pa lang naman. Yes. Yung sa amin naman nila Kong Ernix, syempre nandun yung mga naging part ng Quadcom na Young Guns saka Good Government. Basically, we were there. Ano ba tayo doon pare? Parang support. Moral support staff. Ganun ba? Hindi naman. Hindi, syempre katulong nila kami for possible na yung mga ganito, yung mga talking heads natin, mga for interviews. Nandun naman kami para at least alam namin yung mga mangyayari at posibleng mangyari. Wala pang scenario building, wala pang nothing formal. So, parang meet the team, meet the group, parang ganun lang. Nothing too formal. More on, yun nga, sabi ni Kong Ernix, meron yung mga nagvo-volunteer, tapos pero basically, in-house pa rin naman tayo. Tayo lang din yung mga nandun. Hindi, the Young Guns will still be the Young Guns. Alam nyo naman, may opinion, may paninindigan. Saka kung ano na po yung ginagawa namin dito, wala pa naman pong impeachment noon, wala pa naman pong Quadcom noon. Basically, kung may issues po sa House at may issues for national government, even parochial, not only as mga humaharap po sa ating media, pati naman po yung mga ongoing na programs saka shows ng Young Guns, tuloy pa rin naman po. So basically, kung ano yung naumpisahan namin, yun pa rin po yung gagawin namin. Not only in terms of yung issues natin na like yung impeachment, ganun. Basta kung ano po naumpisahan ng Young Guns na trabaho, follow through pa rin po kami kahit na kampanya, kahit na meron na po tong issues ng impeachment. Basically, what we were doing from the start, yun pa rin po ang gagawin namin. Just to add sa sinabi ni Kong Pao na generally speaking, yung Young Guns kasi parang magkakaibigan yan eh. So if we hear something na pagkwentuhan, sumusupport kami sa isa't isa eh. So pag nagpunta si Pao, for example, sa isang meeting, daan din kayo dito. So privy kami doon sa mga nangyayari. Mahirap din kasi, like ngayon, nakaharap kami sa media. Hindi namin alam kung ano yung nangyayari. And it's not just about impeachment, no? It's more of any national issues that bilang representante, bilang congressman, na dapat maalam kami sa mga current events. So we can handle things in our level. At syempre, well-informed kami para yung sa constituency namin na ano namin yung mga pangangailangan din nila. Thank you. Some of the Young Guns are part of the secretariat. Hindi mga secretariat hindi naman po kami part ng secretariat. Siguro tutulong-tulong lang. Nagjo-joke lang kami na secretariat kami kasi nga more on ano kami. Siyempre dapat updated kami sa mga nangyayari. Hindi ko naman masasabing spokes kasi parang wala naman akong karapatan maging spokesperson. Although alam ko na ako ang darling of the media sa mga Young Guns. Self-proclaimed. Self-proclaimed yun na hindi sila nagdub sa akin. Saka malakas yung dating. Sorry pare. Pero yun nga, syempre dapat informed po tayo and if given the chance, halimbawa, nag-push through na tong impeachment, kung bibigyan kami ng upuan sa loob ng Senado, syempre gusto rin namin na ma-experience saka makita live in living color na nandun po tayo. So you're expected to attend the meetings of the prosecution panel
every time they meet regularly? Hindi naman, pero syempre may mga meetings po na hindi naman siguro kami dapat kasama. Pero as much as possible, gusto naman po natin. Updated tayo kasi ang trabaho po niyang congressman, dapat alam po ng mga taga-district namin kung ano nangyayari. Well-informed sila. And alam nyo naman po, sa mga lugar natin, mahilig sila sa storya. Mahilig sila sa, kumbaga, sa latest. So, dapat alam din po ng taong bayan. Tsaka ma'am, if I may add lang po, yung whole processes na nangyayari ngayon sa Congress, like for example, not just impeachment, but kasali impeachment, nakakatuwa na naaaral natin yung proseso pag nangyayari. Minsan kasi nangyari years ago, 5 years, a decade ago, minsan nakakalimutan na natin yung proseso eh. O kami, even if we're part of Congress, we would want to brush up on the process itself, yung step by step, para nalalaman namin, hindi kami yung tolongges, so to speak. Matanong ko na lang din po, hindi po ba kayo nag-aalala na baka po mawala ng jurisdiction ang 19 Congress regarding po dun sa impeachment complaint? Kasi si retired Supreme Court Associate Justice Ascuna made a statement saying that if hindi po nakapag-acquire ng jurisdiction yun pong 19 Congress at sisimula na yung 20th Congress, mawawalan po ng effectivity yun pong mga signatures nyo dun po sa 4th impeachment complaint. May mga iba-iba kasing opinion patungkol dyan. Pero sabi ko nga po, hindi naman kami abogado ni Kong Ernix. So definitely there has to be jurisprudence on this or kaya magkaroon ng nagkakaisa na ruling para dun sa kasi may mga legal opinions may iba-ibang opinions So until na maumpisahan to, hindi pa natin masisigurado kung ano nga po yung estado ng comment na yon. So I guess they have to make a ruling on this. Supreme Court po ba o ang Senate ang kailangan magkaroon ng ruling? In-house yun so Senate first nasa kanila na rin lang yung bola. So sabi ko nga, hindi natin masasabi hanggat hindi na po naumpisan kasi mahaba po yung proseso niyan. Hindi naman po impeachment agad So marami pang administratibo na kailangan ayusin. Thank you po. Thank you, Rosalie. Next question will come from Krisa Janelle Subing-Subing of Inquirer. Hello, good morning po, Kongs. Tama po, no? To convict the Vice President, you only need to convict on one article of impeachment. Tama po ba? Actually, tama ba? May seven articles of impeachment. As far as we know, yes. As long as you're guilty of one. Kasi you can, pwede kang magsampa ng impeachment complaint with just one article So, one should be sufficient, yes. Is that why kaya nyo po ginawang primero unong article of impeachment yung tungkol sa assassination threat against the President po? Because you have the strongest evidence there po. Actually, in all honesty, yung pagkaka-arrange ng mga articles of impeachment, I don't think hindi naman yan yung mababa pataas I think all bases, all articles are equally important. So it is relative kung sinong tumitingin o bumabasa sa timbang nung article na yon. So we wouldn't want to comment kung ano yung mas matimbang sa hindi. But with the recommendation of the NBI po to file criminal charges in relation to Vice President Sara's comments po, would you say na you have a clearer path to conviction po? Well, actually, ayun nga nung na-interview kami kahapon, saktong-sakto na sa sasakyan ako, nakita ko na nag-file nga yung NBI. Actually, kasi ang NBI, presumption of regularity natin is an agency natin, National Bureau of Investigation. They would really dig deeper Hindi sila yung tipong magsasampa-sampa ng kaso without having anything tangible So, ang presumption natin that NBI, before filing, inaral nila maigi, nag-imbestiga sila. At although hindi pa natin alam kung ano specifically yung hawak nilang mga evidences, I would assume
na mabibigat yung hawak nilang evidence for NBI itself to file such cases. And by evidences, sir, you mean na baka nahanap na po nila yung possible hitman na nakausap or ganun po ba, sir? That could be a possibility, ma'am. Oo. Isa sa mga possible. Pero of course, we cannot say until such time NBI divulges yung mga nakalap nilang information. Dagdagan ko lang, para sa akin kasi personal take on this. Pinakamabigat po talaga sa akin yung active threat na yun. The threat to kill the president, the first lady, the speaker. Para sa akin, napakabigat. Bad po yun eh. Doon sa 7 articles of impeachment, magko-qualify ho ba yun yung dalawang prayer na removal from office at saka yung perpetual disqualification? hindi po kami prosecutor. Sir, don't quote me on this. Sa maliit ko pong kaalaman. Sa maliit kong kapala. Opo, yun po sa, at least sa nabasa ko I hope I am right. Correct me if I'm mistaken. Opo, yun po kasi yung talagang charges sa impeachment. Kasi in any impeachment case na dadaan sa Senado as impeachment court, dalawa lang po kasi yung mangyayari doon. It's either guilty or not guilty. Now, when the individual accused is guilty, yung pong nabanggit nyo ang magiging sanction o ang tatanggapin niya. Wala pong labis, walang kulang. Yun po ang nakasaad po sa saligang batas natin. Kasi nag-release po ng very long statement si VP Sara kahapon. Sabi niya po, as expected. So, any comment po dun sa very short statement po ni VP? Nag-comment na ako actually yesterday na may video ako. Pero sabi ko nga, expected yun. Expected na. Expected din namin yun. Kasi sabi ko nga, i-death threat mo yung Pangulo, First Lady, saka Speaker. Sabi ko nga, bad yun. Dapat di ginagawa ng tao yun. Masama yun. Okay, sir. Again, ako kasi yung stand ko lagi na NBI kasi agency natin ng National Bureau of Investigations. Talagang if you'd go to the bottom of things, I'm sure that meron silang nangalap talagang evidence. So if there is enough grounds or evidence para mag-file sila, hindi po gagawin basta ng NBI, in my humble opinion. So I think talagang meron at wait and see tayo kung how things will proceed. Let the process proceed, sir. Sige. Total may shout out po kayo kanina kay President Marcos Kong Pao. Maybe you would like to elaborate po on that. Particularly siguro yung magiging impact po nung very strong statements ni Pangulong Marcos against the, although hindi naman pinangalanan, pero obvious kumbaga kung sino po yung pinatutungkulan. Hindi. Ako dun talaga ang kilig factor ko talaga dun. Yung sa West Philippine issue pa rin. Sabi ko nga, di ba, yung recent na press statement ko, yung mga mouthpiece, saka yung mga pro na China ang stand nila. Sabi ko, dapat pro-Pinoy tayo, pro-Pilipino. Kaya dun talaga yung nagustuhan ko na part ng speech niya na, di ba, hindi tayo papayag na ang kokontrol sa atin ibang bansa. Malakas po na message sa akin yun. Maliban po sa pag-endorso nga ng mga kandidato na kasama namin sa alyansa, naniniwala ako na personally, yun ang highlight para sa akin dun sa speech niya. Sayang nga, hindi ako nakasunod pero nagkaroon din kasi ng alyansa na mini rally dun sa amin. Dumaan sila sa San Fernando, La Union. Kaya nag-host na lang ako at syempre, binigyan natin ng daan para ma-meet din po ng mga taga-La Union yung mga ilang kandidato ng alyansa. Pero sa akin, yun yung highlight ng buong speech niya. Just to add, sir, ako yung hindi kasi naano ko doon sa sinabi ni President BBM, yung issue-based, yung mga kandidato doon sa alyansa. Actually, medyo kinikilabutan ako nung pinapanood ko yung speech ni Pangulong Bongbong Marcos na
talagang nakita mo yung stand ng mga kandidato sa alyansa, very issue-based eh. Talagang may stand sila bilang candidates eh. Ako kasi naniniwala na ayun, maraming nangangampanya na ngayon, nagsimula na yung national elections, maraming mga senatoriables na tumatakbo. Hindi kasi masyadong accepted sa akin na yung sinisigaw ng kandidato, iboto mo ko dahil dala ko si gantong kandidato. Dahil nakaalyansa ako sa gantong partido. I think that should not be the case. We are all Filipinos eh. Those candidates who stand for our country should be the ones na pipiliin ng kababayan natin. And when I heard that President Bongbong Marcos was raising issues to stand para sa bansa natin. Kaya natutuwa ako na ito yung mga kandidato sa alyansa. And kami, na being part of the alyansa, will be really fighting for this senatoriables who are standing for our country, hindi kung kani-kaninong politiko o partido. Last question na lang po. I think this was refuted already by the former retired Supreme Court Associate Justice Carpio. But baka may comment lang po kayo sa sinasabi ni former Speaker Pantaleon Alvarez na pag napatalsik daw po si VP Sara through impeachment nga po, magtutulak daw po kay former President Duterte to run again for president in 2028. Good luck. Siya ba magwa-vice kay dating Pangulo? Siguro malamang tatakbo siyang senador or vice kasi parang ganun yung premise eh. So good luck po. Pwede naman pong okay lang naman po yun. Pwede siyang tumakbo. Baka ewan ko, baka lumaban din ako. Para i-oppose yung mga bad na pinaggagawa nila ngayon, kahit di ako manalo. Pero anyone can run, anyone can file for any position naman, basta qualified po. At saka number 1 na criteria po, dapat Pilipino. Siguro susunod na criteria, dapat mahal nila Pilipinas. Also, your reaction na wala raw clamor sa Senate to call for a special session for the impeachment. Sino pong nagsabi na walang clamor? Gusto ko naman. Senator J.V. Ejercito. Oh, okay. Is he speaking for the entire Senate or is he speaking for... From what he knows. From what he himself? knows. Okay. Pero syempre, yung mga ganong bagay, ano naman yan eh, pare-parehas kami na body. So, hindi naman decision lang ng isang tao yan. So, we leave it up to them. Hintayin po natin kung anong magiging resulta or kung magko-call man sila ng caucus or meeting nila with regards to the impeachment or kung may clamor man o hindi. Sila po ang makakasagot nung tanong na yon. Last na lang po. Dun sa may kinakasaraw po na malakihang rally yung progressive groups to urge the Senate to act on the impeachment complaint. To my knowledge, wala pa naman po akong naririnig pero siguro baka may mga ugong-ugong kasi they have done it before. Ginawa na rin po nila sa harap ng Senado. Karapatan naman po ng mga progressive groups o yung kung may mga nagnanais po na umusad po ito. Again, sabi ko nga po, on our part, sa Kongreso po, nasa court na po nila yung bola. So, we leave it up to the wisdom of the Senate. May statement kasi yung PDP Laban, led by former President Duterte na asking voters to choose wisely who they will vote for, especially in the Senate where the fate of the Vice President will be decided. And they also said, at the end of the day, impeachment is a numbers game, and the more allies she, referring to the Vice President, has in the Senate, the better for our country. How do you respond to that? Do you agree with that statement or any violent reactions, if any? Kampanya kasi nila yun eh. So, yun ang basis ng buong kampanya nila is to add more numbers to help the Vice President. Makikita nyo naman po sa mga ibang kandidato, plataforma po ang binibida nila at saka pinapakita nila sa taong bayan. So,
dapat po yung tao doon nakafocus sa plataforma po, hindi po yung pagprotekta lang po ng interes ng isang tao. Sabi ko nga, kaya nagandaan ako sa speech ng Pangulong Bongbong Marcos kasi ang isa sa highlights ng speech niya is pro-Filipino saka paglalaban yung West Philippine Sea. Hindi ko lang po alam kung yun ang isa sa mga priority nung kabilang grupo. Just to add, ako I totally agree with what Kong Paulo Ortega said, ma'am, na yung mga kandidato kasi should not be based again sa personalities, kung saan ka naka-alyansang party o kung ganitong tao ang sinusuportan. It should really be based kung maka-Pilipino ka or hindi. We should really unite as one in fighting for our country. So, nag-iikot-ikot yung mga candidates ngayon. Gaya, I do agree na sinabi, piliin nating maigi. Pero ano ba yung tamang basihan? Is it because para sa isang tao or is it para sa bansa natin? At the end of the day, dapat pro-Philippines yung mga pipiliin natin. Nagtataka lang ako dun sa line-up ng alyansa. Nandun si Amy Marcos na alam naman natin na lantaran yung support niya sa mga Duterte. Si Amy Marcos ba, supportuhan niyo pa ba? Being part of the Alyansa, we would be supporting the entire slate of Alyansa because we do believe in what they can do for our country. So we just wish that every candidate who would win will deliver with the promises and that, again, yung pagmamahal natin sa bansa natin, sir. Anong gusto niyo yung sagot? Yung parang ganon? O ano? Hindi, ako susuportahan ko si Senator Amy. Kasi unang-una, maliban, siyempre alam naman natin na kapatid siya ng Pangulo. Pero sabi ko nga po, marami po siyang naitulong sa probinsya namin, sa La Union. Kahit nung hindi pa po siya for the election. At siyempre, kasama po namin siya, Ilocano po siya. So, susuportahan ko po siya. Meron pong ilang groups, like for example, itong Bayan Muna po, Kong Neri Colmenares. They're calling on the Senate na mag-convene na as commanded by the Constitution. And he says that the Senate should forthwith proceed with the impeachment trial. Hindi po not on June 2 or in the next Congress. Kayo po ba, I mean dito sa House, wala po bang call na ganun? Like, are we just okay na kung ano po yung decision ng Senate? We stand by this? Well, na-impeach na kasi siya sa House eh. So, sabi ko nga, wala na sa bola natin, sa court natin yung bola. Although, we understand naman, may mga frustration coming from different groups. Ang kami naman, dito sa House of Representatives, syempre, nire-respeto rin po namin yung jurisdiction nila. Pero, dapat makinig din po siguro sila sa pulso ng nakakarami. Pero, sabi ko nga, mahirap naman na pangimasukan yung bagay na yon. Although, kung ganyan kalaki yung clamor ng public, siguro kailangan nilang i-reassess or tignan nila kung what's the best course of action na i-take. Yun lang naman po ang take ko dun. Well, like what Kong Paulo was saying, narinig ko kasi yung word na forthwith kanina. Yun talaga, it simply means, if I'm not mistaken, it has to be immediate. Without delay. Relative kasi yung delay na sinasabi na kesyo may ganito, kesyo may ganyan. Ang analogy ko lang, in my humble opinion, tayo, mga Pilipino, pag sinabing immediate, may kailangan kang gawin. Immediate, kailangan bayaran mo yung kuryente mo. Kailangan bayaran mo yung tuition ng anak mo. Kailangan immediate, makabili ka ng gamot ng pamilya mo. When you say immediate, dapat agaran. You go out of your way para magawa agad if it's immediate. Yun yung forthwith. So in my opinion that's what should be done. But again, like what Kong Paulo was saying, na mahirap pang himasukan yung decision ng Senate. And we respect our co-equal branch, yung Senate. And also, may comment nga na yung 4 months, masyadong matagal yon. Do you think yung 4 months on June 2 in the next Congress pa, gaano katagal ang 4 months in comparing to 4 with it? Yun nga, sabi ko nga, nasa sa kanila talaga yun. Pero
Marami nagsasabi. I mean, medyo matagal nga yung 4 months. Kasi nga, pero you have to understand also na special po yung sitwasyon ngayon dahil kampanya. So, campaign period din ngayon. Actually, nag-iikot na sila ngayon, yung mga ibang senators namin. Pero sabi ko nga, mataas po ang respeto natin sa Senado. Alam po natin na may tiwala po tayo na gagawin nila yung tama at gagawin nila at mararamdaman po nila ang pulso ng taong bayan. Sigurado naman ako na hindi sila magdadalawang isip na tugunan kumbaga yung call to action ng taong bayan. Saka alam natin magagaling po yung ating mga senador. Nandyan po yung mga cream of the crop na pinili po ng taong bayan. So kaya nga pangarap ko rin po maging senador balang araw, pero mukhang hindi kaya ng budget. So kaya tinitingala po sa iniidolo ko po sila dahil ang pangarap ko talaga maging senador. Pero baka mauna si paring Ernix sa akin. So yun lang po. Thank you. May we get your reaction dun sa sinabi ni Senate President Francis Escudero na walang epekto yung NBI recommendations sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yun at walang kinalaman yun doon? Sorry, hindi ko mag-get yung point kung bakit walang kinalaman. No, siguro, ang sinasabi ni Senate President Chis Escudero is dun sa whole process ng impeachment na gagampanan nila senators as impeachment court. Siguro ang magiging kinalaman eventually if the NBI evidences will be presented, dun siya magkakaroon ng timbang. Pero for now, it would not, I would assume na ang ibig sabihin ni Senate President doon na hindi makaka-affect ng mga decisions ng Senate whether or not to proceed at this time for the impeachment court. Thank you, ma'am. Tama po 'yun kasi iba naman po yung mga complaints na naihain. Separate naman po yung sa investigasyon ng NBI. Kasama po ba yung findings ng NBI doon sa ipe-present ng House prosecution as evidence sa impeachment court? I wouldn't know if that will be included, pero syempre yung mga final po na affidavit, doon po ang concentration talaga nung mga gagamitin na ebidensya ng prosecution. Ako naman, opinion ko, ma'am, we cannot know for certain at this point. But it is highly probable because I think it's a smart move na kung andyan dyan yung ebidensya, may nangalap na hindi pa gamit ngayon ng prosecution team, they could simply use it kasi galing naman sa NBI. But with the NBI's findings, do you feel na sure shot na yung first article of impeachment on convicting? In my honest opinion, ma'am, there's nothing sure until nandoon na tayo sa impeachment court. But I think, like yung binabanggit ko kanina, mabigat na timbang yun kung titimbangin mo yung ebidensya kasi hindi siya hearsay eh. Hindi siya galing kung saan-saan lang, galing siya sa NBI natin. Like I said kanina, na hindi ilalabas ng NBI yung kaso na yun nang wala silang mabigat na hawak. Kasi po si House Deputy Speaker Frasco, nagpaliwanag po siya dun po sa reason why he voted for the impeachment of the Vice President. And he explained, I quote, "I signed the impeachment because of you, because of our programs, projects, and progress." He was talking to his constituents in a campaign rally, I guess, or in a caravan services. "I cannot risk our projects, programs in Liloan if I will not join the majority." Tatanong ko lang po, dun po sa 66 na hindi bumoto, or more than 60 House lawmakers na hindi bumoto sa impeachment ni VP Duterte, do they risk their projects and programs? Mawawalan ba sila ng pondo dahil hindi sila bumoto in favor of the impeachment of the Vice President? Yung 66 ba yung Sabihin na po natin more than 60 kasi Oo. 240 po kayong bumoto. Yeah, hindi naman po sila magiging congressman kung nakasalalay lang sila sa plans at programs na ine-expect from the national government. May mga kanya-kanyang programa po naman lahat kami, pare, 'di ba? Lahat naman tayo. Kanya-kanyang desisyon po 'yan. Wala pong pilitan, wala pong puwersahan. Parang ako, pulso po ng
distrito ko yung ginagawa kong basehan para dito. So, hindi ko rin naman po pinaliwanag kung bakit ako bumoto. Actually, number 8 po ako sa pumirma, pero hindi ko po pinapaliwanag yon dahil alam ko na yung decision ko, it's a vote. It's a simple vote. Hindi ko naman pinaliwanag na nag-anti-divorce bill ako. Kasi yun po ang pulso ng aming distrito. So, para sa akin po, in some places, siguro, merong epekto. Pero ang sabi ko nga po, yung mga congressman, yung mga local officials na nandyan, sila po ang kaharap ng tao araw-araw. Sila po ang nakakahalubilo ng tao araw-araw. Siguro kung pulso lang sa pulso, lamang yung incumbent na congressman, lamang yung tao na nagsisilbi na nandyan, over dun sa kampanya lang na magpapakita tuwing kampanya, kumpara sa taong naging leader at tumutulong sa taong bayan ng 3 taon or more than 3 years na. So, for me, it's a vote for the jurisdiction, for the district. And may kanya-kanya po kaming rason kung bakit bumoto kami o hindi. So, pwedeng sabihin na yung mga hindi nag-no doon sa impeachment ni VP Duterte, hindi naman sila mawawala ng budget for their social services program. I doubt hindi naman ganun yun, kumbaga. Saka may mga kanya-kanyang local na programs na rin sila. Hindi naman po ganun dito sa Kongreso. Actually, in the past few years, makikita naman po nila kung paano po ang support coming from the House of Representatives and the administration as well. Alam naman po nila lahat yun.